Ang pagsugod ng isa sa mga Holy Knights na itong si Gunko sa mga Straw Hats at ang revelasyon naman sa nangyaring pagkikita at paghaharap sa gitna nitong si Loki nang maliit pa siya at isang bata pa lamang at ng Drax Pirate. Especially itong si Sebek at kung ano ang hint sa pwedeng ability niya at ng way ng pakikipaglaban niya. Kasama na din dito ang pagpasok nitong si Scupper Gaban sa laban at kung gaano kalakas ang kanyang observation haki to the point na nalaman niya na nasa loob na ng Elbaf ang mga intruders. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin sa video na ito. Ang full chapter review ng One Piece Chapter 1145. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang chapter na ito ay pinangalan ng Fire on Tree Route number 8 of the 2nd Forest District. Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin na meron ditong isang napakalaking dinosaur, isang higanteng dinosaur sa loob ng Elbaf na kinakaharap nitong si Goldberg. At sa simula pa lang na ito ng chapter, nakakagulat na agad guys dahil katulad ng iba pang mga weapons ni Big Mom tulad ni Zeus at ng iba pang mga sandata niya, naibuhay din ang shield nitong si Goldberg at ang pangalan nito ay si Nash. Ito'y kinakausap nitong si Goldberg guys habang sinasabi na gagamitin daw niya ito para i-block ang gagawing atake ng dinosaur na at first ayaw sanang gawin ni Nash dahil nga siya na naman ang sasalo ng atake pero wala siyang choice. Aatake na ang napakalaking dinosaur kaya naman wala na siyang choice. Kailangan na din niyang kumilos para pigilan ang gagawin nitong atake. Biglang lumaki ang size nitong si Nash na kung previously kasing laki lang niya si Goldberg, naging twice ng size ni Goldberg ang size ng shield na to na napakadaling napigilan ang gagawin sanang atake ng dinosaur. Hindi lang yun, nag-aantay pala itong si Sanji at itong si Zoro para mag-launch ng counter-attack para mapatay ang napakalaking dinosaur na ito. Gamit ang sipa nitong si Sanji, nilaunch niya ang kanyang power shoot na dahilan kung bakit napatalsik niya sa himpapawid itong si Zoro habang si Zoro naman napakadaling hiniwa at hinate ang leeg ng dinosaur. Now makita natin dito guys na ito din siguro ang dahilan kung bakit hindi itinapat ni Oda itong si Zoro dito kay Queen dahil baka ganito din ang kalalabasan. Ang halimaw pala na ito na pinatay nilang tatlo ay ang tinatawag nila sa Elbaf na ang Grogisaurus. At ang rason kung bakit pinatay nila ito ay simply para may makain sila dahil nasa underworld nga sila ngayon at wala silang choice. Kailangan nilang humanap ng makakain at ang pinakaunang nakita nilang halimaw ay ang Grogisaurus. Ayon din dito kay Zoro, napakalaki nito in terms of size na kung malaki nga ito kumpara sa kanilang mga human, malaki din ito kumpara sa mga higante kaya literally malaki talaga ito at mabubusog silang lahat. Hindi lang yon, nabanggit naman dito ni Goldberg na oo karaniwan daw na hindi kinakain ng Grogisaurus sa Elbaf dahil napakakapal daw ng balat nito, napakakapal ng fat na nasa ilalim ng balat nito. Pero okay lang daw yun dahil kung ibababad naman ito at pakukuluan sa alcohol, magiging maganda naman ang lasa ng laman nito. Na dahilan kung bakit nasabi naman ni Sanji na oo maganda daw kung ganun, pero ang problema wala naman silang dala na alcohol. Na sinagot naman nitong si Goldberg na okay lang yun dahil sa loob naman daw ng Hunter's Cabin, nandoon ang lahat ng mga kakailanganin nila sa pagluluto at maging iba pang mga tools na hindi nila dala ngayon. Kaya naman on the way back, habang naglalakad sila pabalik dito kila Loki, kailangan na lamang nilang mamulot at pumitas ng mga herbs na kakailanganin nila para maging mas malasa pa ang karne. Pero para kay Zoro, may isang mas importanteng bagay maliban sa pagluluto ng Grogisaurus na ito at yun ay ang kanyang shield. Since nakita nga nila na buhay ito, nagsasalita at meron itong kakaibang properties na itanong ni Zoro kung may kinalaman daw ba ang isang devil fruit sa kanyang sandatang ito. Na sinagot ni Goldberg na hindi. Nangyari daw at nagkaroon ng buhay itong si Nash na ang kanyang shield nang gamitin ito sa pakikipaglaban ng kanyang tatay nang mangyari ang sagupaan sa gitna nila at ni Big Mom. Kaya naman naitanong agad nitong si Zoro na kapareho daw pala siya nitong si Zeus. Na sinagot ni Nash na oo, kakilala daw niya si Zeus. However, the difference is, si Zeus daw ay isang higher ranking homie, meaning mas malakas ito kumpara sa kanya. Pero hindi ito makapaniwala nang sabihin ni Zoro na si Zeus ngayon ay isa na lamang laki, isang alipin, isang alalay na lamang ng kanilang navigator. Now switching of scenes guys ay makakabalik na naman tayo sa underworld na kung saan ay in-reveal na nitong si Loki kung anong totoong nangyari
na nakarating na ang God's Knight o ang mas kilala natin sa tawag na Holy Knights sa Elbaf Kingdom. At first, hindi sila makapaniwala dahil ang iba pang tawag dito ni Loki ay mga government official warriors. Bakit naman daw pupunta ang mga Holy Knights na yon dito sa loob ng Elbaf? Anong maging pwedeng purpose nila? Ang unang naisip nila ay baka naman galit lang ito kay Loki dahil alam naman natin na hindi lang naman dito sa Elbaf nagwala at nag-cause ng chaos si Loki, nakalampas pa siya papunta sa ilang malalapit na mga island. Ayon dito, baka naman daw dahil sa ginawang yon ni Loki ay naggalit sa kanya ang government officials. Kaya naman hanggang ngayon ay pinaghihigantihan siya nito. Natinawanan naman itong si Loki dahil kung totoo daw yon, kung nakarating siya ng ganun kalayo at nagawa niyang makipag-clash sa ganung mga matataas at mga higher-ups ng officials ng government, baka daw siya nang naging hari ng mundo na para bang gusto lamang maging sarcastic nitong si Loki at gusto niyang i-imply na wala talaga siyang ginawang dahilan para atakihin siya ng world government. Dahil alam naman natin ang katotohanan, gusto siyang i-recruit ng mga Holy Knights at hindi niya tinanggap ang offer ngayon kaya siya nito inatake. Nang dahil sa mga naririnig na ito ni Luffy, nagsimula na siyang mapaisip habang binabanggit ang salita na World Government Warriors. Pero hindi naman nagtagal ay dumating na itong si Goldberg, itong si Sanji at itong si Zoro habang daladala ang Grogisaurus na napatay nila. Tuwang-tuwa itong si Luffy dahil may nakuha daw silang napakalaking karne na inexplain naman agad nitong si Zoro na nakikipagkompetensya kay Sanji na siya daw ang pumatay sa higanteng halimaw. Na sinagot naman itong si Sanji na oo daw, napakagaling daw ni Zoro to the point na akala niya ay may lumilipad at nagpapakitang gilas na broccoli. Buti pa itong si Stansen at itong si Goldberg dahil imbes na magtalo, nagkakasundo sila. Habang naghanap itong si Goldberg, si Sanji at si Zoro ng karne, si Stansen naman ay nagkukuha at nag-iipon ng mga firewood para magamit nila sa pagluluto. Ang pinaka-priority talaga nila sa ginawang paglulutong ito ay para tulungang makarecover itong si Loki at para mapakain ito. Pero ang pinakaunang kumain ay walang iba kung hindi itong si Luffy. Kaya naman ang pinagsabihan nila ito, agad itong kubuha ng isa sa pinakamalaking parte ng karne at ipinatong ito sa mukha nitong si Loki. At oo, maganda naman ang intensyon nitong si Luffy, pero napakainit pa ng karne. Hindi pa ito napapalamig pero ipinatong niya na ito sa mukha nitong si Loki. Pero hindi naman makagalaw itong si Loki dahil ibinalik nga nila ang mga posas nito. Kaya naman sinabihan siya ni Gerd na mag-ingat daw siya sa pagkilos dahil baka mag-reopen, baka bumuka ulit ang mga sugat nitong si Loki. Na dahilan kung bakit galit na galit naman itong si Loki at nakita nating pasong-paso ang kanyang mukha habang tinatanong si Luffy kung sinusubukan daw siya nitong patayin. Ang sagot naman ni Luffy, nakita niya na masigla na ulit itong si Loki. Kaya kahit papaano nakaka-recover daw ito. Dinagdag pa nitong si Luffy na kumain pa daw ito ng mas marami pa para mas maging mabilis din ang kanyang recovery. Na sinunod naman nitong si Loki, kumain talaga siya ng kumain at para bang meron silang parehong appetite nitong si Luffy. Pero dito na nagsimulang i-explain nitong si Loki ang tungkol sa iba pang mga bagay na hindi niya pa nababanggit. Pero kahit na kumakain na itong si Loki, nahihirapan pa rin siyang lumunok dahil nakahiga nga siya. Nirequest niya dito kay Luffy na baka naman daw pwedeng paupuin siya nito para hindi siya mahirapan kumain. Na oo, alam natin na nag-iingat pa sila kay Loki. Napakasimpleng request lang naman ito para hindi pa nila pagbigyan. Kaya naman tinulungan nitong si Luffy na makaupo itong si Loki para makakain siya ng maayos. Pero napansin niya na para bang inuubo ito. Para bang nasasamid itong si Loki kaya naisip niya na nabubulunan ito. Agad na kumuha itong si Luffy ng kumukulong tubig na dahilan kung bakit nakikita pa lamang ni Loki ang nagsisteam na yon. Ang umuusok na tubig na daladala nitong si Luffy, kinabahan na siya. Sinabi niya kay Luffy na wag daw itong lalapit sa kanya pero wala siyang choice. Nilapitan siya ni Luffy at itinaktak ang kumukulong tubig sa kanyang muka. At this point, para bang natotrauma na itong si Loki dito kay Luffy. Hinihiling niya na sa iba pang mga kasamahan nila, sa iba pang mga higante at iba pang miyembro ng Straw Hat sa lugar na ito na ilayo na daw nila itong si Luffy mula sa kanya. Dahil habang tumatagal, lumalala lamang mga damages niya nang dahil sa mga ginagawa nitong si Luffy. Pero dito'y biglang tinawag nitong si Gerd si Luffy at naisip naman ni Luffy na baka pagagalitan siya nitong si Gerd. Pero pagtingin niya kay Gerd, nakapakita pa ito ng okay sign gamit ng kanyang kamay. Ang isang thumbs up na sign na para bang sinasabi niya na okay yun. Tama lang ginagawa niya kay Loki. Kaya naman naisip dito ni Sanji na baka naman daw napakalala talaga ng pinaggagawa nitong si Loki to the point na ang lahat talaga ng mga higante kinamumuhian siya. Dito din na-insert nitong si Zoro ang tungkol sa mga ipinangako nitong si Loki kay Luffy sa kanilang deal. Kaya naman daw baka naman maging ang sinabi ni Loki tungkol kay Shanks ay hindi din totoo.
na dahilan kung bakit biglang sumingit itong si Loki. Habang sinasabi na oo, may halong kasinungalingan ang mga sinabi niya kay Luffy, pero ang bagay na sinabi niya tungkol kay Red-haired Shanks ay katotohanan. Pero hindi niya pa rin yun masasabi sa mga ito dahil hindi pa naman nila nakukomplete ang kanilang side ng request. Hindi pa nila naaalis ang lahat ng mga posas nitong si Loki. Kaya naman for now, hindi nagpumilit at hindi talaga piniga nitong si Zoro na sabihin nitong si Loki ang tungkol sa detalyeng yon. Dito din niya in-acknowledge kung paano ina-admire ni Luffy itong si Shanks dahil alam daw niya ang feeling na pagdaanan niya na ang nararamdaman na yun ni Luffy. Na dahilan kung bakit nabanggit nitong si Luffy na kung ganun, meron din daw pala siyang ina-admire na isang pirate. At dito nga guys, magkakaroon ng isang napakagandang flashback. Masisilayan nating muli ang pinaka-misteryosong pirate sa loob ng One Piece verse. Walang iba kung hindi si Rox D. Sebek. Makikita natin dito na nagkaroon ng meeting sa gitna nitong si Sebek at ng batang version ni Loki. Sa pagkakataong ito ay kinukumbinse nitong si Loki na isama siya nitong si Rox. Na gusto niyang pumasok sa loob ng Rox Pirate. Pero ayaw namang pumayag nitong si Sebek dahil hindi daw siya pumunta sa lugar na ito para kumuha at para mag-recruit ng isang sipunin na bata na dahilan kung bakit napikon din itong si Loki at hinamon niya si Sebek sa isang laban. Na oo, alam natin na malakas talaga si Loki kahit anong bata pa lamang siya nang dahil lang sa kanyang ancient giant warrior blood, pero hindi natin pwedeng ikumpara ang lakas na yon dito sa legendary na si Sebek. And for that reason, napakalala ng kinahantungan ng laban na yun na talagang iniwanan ni Sebek na duguan itong si Loki. At sa pagkakataong ito na itanong pa nga at nagulat pa itong si Newgate or itong si Whitebeard sa ginawa ni Sebek dahil gumamit at bumunot daw ito ng sandata para lamang talunin ng isang bata. Pero pinagsabihan siya ni Sebek na huwag daw siyang magsalita. Sinabihan niya ito na itikom ang kanyang bibig. At walang nagawa itong si Whitebeard guys. Tinanggap niya ang pambabastos na yun, na nagpapakita lamang na alam din ni Whitebeard na wala siyang magagawa kontra kay Sebek kaya hinayaan niya lamang yun. Pero kung papansinin natin dito, may nakatusok na isang sandata, may nakatusok na isang espada dito kay Loki na nagbibigay sa atin ng hint na maaaring isang sword user itong si Sebek. But still, it is not confirmed, isang hint pa lamang yun. At dito din ay nabanggit ng present na version ni Loki na siya daw ay isinilang sa maling era. Dahil kung sana lamang ay nasa tamang edad na siya, baka tinanggap siya nitong si Sebek at nakapasok siya sa Rox Pirate. Pero nagkaroon na naman ng switching of scenes guys at makakabalik naman tayo ngayon dito sa mga giant warrior pirates habang kinatatapat nila ang napakarami pang ibang mga nightmares na kinreate ni Killingham. At kung papansinin natin dito, napakadami talaga dito ng mga nightmare guys. Napakadami ng mga droggers, napakarami din ng mga ghost at nandito na din ang nightmare version ni Loki na na-create ng imagination ng mga bata. Kahit na nakita natin sa previous chapter na napakadaling napatumba ni Dory at nitong si Brogy ang iba pang mga nightmares gamit ang kanilang ocean sovereignty, hindi nila magagawa yun ngayon dahil napapalibutan na sila ng napakaraming mga halimaw. Napakalalaki din ito guys, to the point na para bang ang mga higanteng ito ay nagmumukhang tao na lamang. Pero sa pagkakataong to, dumating na ang left hand man ng former Pirate King. Walang iba kung hindi si Scupper Gaban. Sinabi niya na siya na ang handle sa version na ito ni Loki na isang nightmare din dahil nakita niya na nahihirapan ng mga giant warrior pirates at napakadali niyang na-rip through, napakadali niyang hiniwa sa dalawa ang nightmare version ni Loki. Nabanggit din nila dito na oo, nahihirapan na sila sa pagkakataong ito pero at this point malalambot at may hina pa ang mga halimaw na to. Paano na lamang daw kung alam talaga ng mga bata ang detalye at nakita talaga nila ang mga halimaw na ito, magiging mas malakas talaga ito dahil malalaman ng mga bata kung gaano ito kalakas at mahihirapan sila kung nangyari ang bagay na yon. Kaya kahit papano maswerte pa rin daw talaga sila. Pero ang iniisip dito nitong si Gaban, may mas importanteng bagay na hindi pa nila nahaharap ngayon. Ang mas importanteng bagay na dapat nilang i-handle as soon as possible. Dahil kung kanina or sa previous chapter nga guys ay nakita natin na inamin ni Gaban na may nakita at may naramdaman siya na dalawang presence sa loob ng Oust Castle, pinuntahan niya yun agad. But now, marami na sila. Hindi na lamang sila dalawa kung hindi, tatlo na ang mga ito. At alam natin na ang tinutukoy dito ni Gaban ay walang iba kung hindi ang Holy Knights na alam natin ngayon na napakalakas ng observation haki nitong si Gaban to the point na siya lang talaga ang nakakaramdam at nakakaalam
na may mga nakapasok na intruders sa loob ng Elbaf. Pero at the very same time, nag-aalala din talaga itong si Gaban dahil kung maging ang Elbaf nga daw ay nagagawa ng atakihin ng mga intruders na ito, it only means one thing: wala nang ligtas na parte ng mundo. Ang lahat ng parte ng mundo ay vulnerable na ngayon at dito talaga magsisimula ang pagkasira ng buong mundo. And then makikita naman natin na umaatake at kumikilos naman ngayon ang firefighting units. Dahil nakita natin na unti-unting papalapit na ang mga nagsisleepwalk na bata sa napakalaking nagliliyab na apoy. Ginagamit nila ang tubig mula sa sea clouds na dapat ay gagamitin sana para umulan para apulahin ang apoy. Subalit hindi ito sapat. Talagang napakalakas ng apoy at hindi nagiging sapat ang tubig na naire-release ng kanilang hose para pigilan ito. Makikita din natin dito guys na nag-aalala itong si Saul pero nagawa niyang mapatumba ng napakadali ang nightmare na si Fenrir, habang makita natin na may napakalaking bukol ito sa ulo na nagpapatunay lang na malakas din talaga itong si Saul. Pero ang point dito, wala siyang paraan, wala siyang way na kaya niyang magamit para apulahin ang apoy. Kaya naman wala silang magawa kung hindi ang umasa at suportahan na lamang ang mga firefighting units. Pero ayon sa mga firefighting units, hindi talaga nila magagawa itong pigilan. Napakalaki ng apoy guys kumpara sa nakikreate na tubig ng kanilang mga hose at nasa maximum pressure na ito. Nasa maximum na amount na ng tubig na naire-release pero wala talaga itong magagawa dahil kung titingnan natin ang panel, napakalaki ng apoy at para bang dura at ihi lamang nare-release nilang tubig. Kaya naman mas lalo lamang pinanghilabutan itong si Saul dahil napapalapit na ang mga bata. Maging ang dalawang Holy Knights na nanunood sa taas na itong si Summers at itong si Gunko ay inaabangan na ang pagkasunog ng mga bata. Tinanong dito ni Summers kung ano daw bang gagawin ni Gunko dahil hindi magtatagal sa pagkakataong ito ay masusunog talaga ang mga bata. Tinanong ni Summers kung magigising daw ba ang mga batang ito kapag nasunog sila. Nasinagot naman ni Gunko na oo, of course magigising sila pero hindi nila ikakatuwa ang pagkagising nila ngayon dahil mararamdaman nila ang init. Mararamdaman nila kung paano unti-unting masusunog ng apoy ang kanilang laman at tanging ang mga buto na lamang nila ang matitira. Nang dahil dito natuwa at nagtawa palalo itong si Summers dahil na-excite siya sa mga mangyayari. Habang si Saul, nakita niya na hindi talaga effective ang ginagawa ng firefighting unit, agad siyang tumakbo papunta sa pinakaunang bata at pipigilan niya talaga itong makarating sa apoy. Pero sa pagkakataong ito, makikita naman natin si Jinbei na may pine-prepare na isang atake. Ang ginawang atake pala nitong si Jinbei ay ang isa sa mga natutunan niyang techniques mula sa Fishman Karate na ang current shoulder throw. However, the difference now is that ginamit niya ang napakaraming amount ng tubig mula sa sea cloud na hindi magawa ng mga firefighting units dahil nga limitado lamang sila sa kung anong pressure ang kayang i-take ng kanilang mga hose. Makikita natin dito ang napakakapal na tubig na itinapon ni Jinbei sa napakalaking nagliliyab na apoy. Dito ay nagulat hindi lamang itong si Saul kung hindi ang iba pang mga individuals na malapit sa area. Matapos ma-launch nitong si Jinbei ang napakaraming amount ng tubig na yun sa nagliliyab na apoy, na-satisfy na agad siya. Alam niya na sapat na ang tubig na yun para pigilan ang apoy. Kaya naman agad siyang bumalik sa kanilang ship o dito sa ship na dinadrive or minamaneho nitong si Colon. Dito ay tuwang-tuwa ang iba pang mga parte ng Straw Hat crew at proud na proud sila sa nagawang pagligtas ni Jinbei sa mga bata. Habang itong si Colon, bilib na bilib habang tinitingnan ang nag-uumapaw na tubig na pumipigil sa apoy. At sa pagkakataong ito ay nai-announce na nga ulit sa isang napakalaking announcement sa buong Elbaf Kingdom na finally naapula na at napigilan na ang apoy sa forest. Just imagine kung wala dito si Jinbei or kung wala dito ngayon ang Straw Hat. For sure baka patay na ang mga batang ito, baka sunog na silang lahat at kasama na sa kanila itong si Saul. Dahil alam naman natin na hindi hahayaan ni Saul na masunog ang mga batang ito nang nanunood lamang siya. Pero kahit na ganon, oo hindi nasunog ang mga bata, pero hindi pa rin sila nagigising. Nagpapatuloy pa rin sila sa paglalakad, sa pagsisleepwalk sa direksyon ng kulot na iniwan nitong si Gunko. Dito ay tuwang-tuwa ang mga giant warrior pirates habang pinupuri ang mga firefighting units sa ginawa nila without even knowing na itong si Jinbei talagang gumawa nun. Pero ang dalawa na itong si Robin at ni Chopper, napansin agad at alam agad nila na sa way ng ataking yun, sa dami ng amount ng tubig na nagawa nilang mapagalaw, alam nila na si Jinbei yun. Which means they are in close proximity.
At dito din na-explain ni Kolo na oo, napakarami daw at almost lahat ng mga estudyante ng mga kaklase niya sa Warriors School ay galit at kinamumuhian siya. Pero kahit na ganun, ikino-consider pa rin niya ang lahat ng mga batang yun mga kaibigan niya. Kaya naman kailangan niyang tumulong at kailangan niyang makahanap ng paraan para iligtas ang mga ito. Pero sa pagkakataong ito, nangyayari nang hindi nila inaasahan. Dahil sa paglingon nitong si Colon ay nakita nila ang isa sa mga Holy Knights na nakaapak na sa kanilang ship. Walang iba kung hindi si Gunko na alam natin kung gaano kabayolente. Habang sinasabi na akala daw nila ang lahat ng mga bata ay nasa loob ng school. Meron palang isang bata na nasa labas noon at hindi lang yon, naiiba siya sa lahat. Dito na nga ba magsisimula ang laban sa gitna ng mga Straw Hats at ng mga Holy Knights? Pero ang pinaka-importante dito guys, ang mga nandito lang naman na parte ng Straw Hat ay itong si Brook, itong si Usopp at itong si Nami at si Jinbei. Wala dito ang kanilang main combatants na ang Monster Trio. Kakayanin ba nila ang isa sa mga miyembro ng Holy Knights sa isang 1v5 considering na kailangan nilang protektahan si Colon sa mangyayaring laban na ito? At hindi lang yun, alam naman natin na napakalakas ni Gunko kumpara sa mga previous na mga nakalaban nila. Pero isa din sa importanteng parte nito, isang importanteng factor is that nandito ngayon si Brook na alam naman natin na iniidolo nitong si Gunko o pwede namang sabihin natin na gusto lamang talaga niyang pakinggan ang New World at wala naman talaga siyang pake dito sa author o sa kumanta nito. But this is where the chapter ends at kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. And bad news guys, magkakaroon ng chapter break next week kaya medyo mag-aantay tayo ng mahaba-haba para sa chapter 1146. But don't worry, kung meron kayong gustong pag-usapan ng mga topic tungkol sa One Piece, pag-uusapan natin yan. Kaya ilagay nyo lang yan sa comment section. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman i-follow nyo ng ibang mga accounts natin na yon sa iba pang mga platforms para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin tungkol sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on chapter 1146 spoilers.